Guys, nakita nyo na yan? Kita nyo yan? What if kung walang security guard? What if lang? Ngayon, ang topic natin, maaari bang mangyari yan? Yung ganon? Tara, pag-usapan natin! Alright guys, welcome sa Riddles TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard. Ang topic natin yung guys ay maaari bang mawala ang trabaho ng security guard sa Pilipinas? Okay? So, mangyayari ba yun guys? No? So bago tayo mag-proceed guys, baka magulat kayo, may taong nagsasalita mahabang buhok. Ang nagsasabing, may earring pa mga nakasando. Parang tambay lang. Baka isipin nyo, bakit ganito ang forma ko? Kasi ako guys ay isa ng retired. Retired na po ako, hindi na po active. Palagi ko pong nare-receive yan na comment. Officer ka ng guardia, ganun ang forma mo. Security guard ka, ganun ang forma mo. Paano nangyari yun? Yan palagi kong pinapaliwanag. Kasi sa mga dati ko mga video guys, luma kong video guys, hindi ko sinasabi na ako ay isa nag-retired. Kasi nga, kumbaga hindi ko pinapaliwanag ba, pero na-realize ko na hindi naman lahat ay nakakilala sa channel ko. Hindi naman tayo sikat, no? So, ito kaya na, yan ang sagot na hindi na po ako active. Isa na po akong freelance na tao, no? Wala na pong amo. Kaya ko nang gawin ang gawin ko sa sarili ko. Ngayon guys, yung mga karanasan ko, kaalaman ko nung ako ay nag-duty, mga enhancement ko ay sinishare ko po sa channel ko. Although walang nanonood, walang pumapansin, ganun pa man, bagut-but pa rin ang bagut-but tayo. Dalawin niyo po yung channel ko, ayan. Pindutin niyo po yung playlist. Ayan yung playlist. Ayan, no? Pag napindut niyo yan guys, ay yan ang lalabas. Yan ang lalabas. Punta kayo sa Security Guard Matters. Marami kayong makukuha ng mga kaalaman dyan na pwede nyo may dagdag habang nag-duty kayo. Ngayon, kung talaga nagdududa kayo, kung sino talaga nasa harap ng camera, marami naman akong personal na video guys dyan, no? Nilalatag ko naman yan para magkaroon kayo ng idea kung talagang kapanipaniwala ko, hindi, no? So, puntahan yung channel guys. Ang pakiusap ko lang, panoorin naman nyo yung mga advertise natin. Although ang nanonood ay pinakamarami na yung 15 at masaya na tayo sa 20. Walang nanonood talaga eh. So, wala akong magagawa doon. So, ganoon lang. Huwag lang yung kalimutan panoorin ng ating tinatawag na mga advertise. So, proceed na tayo sa ating topic, no? Pwede ba mawala ng trabaho ang mga security guard? Mawala yung security guard. What if wala yung security guard? Ano mangyayari, no? Bakit may security guard sa mga establishment, mga no? Dahil ang security guard talaga naman ay frontline. Tayo ang nag-crowd control, tayo ang nag-guide, tayo ang mga nag-pipis and order, ano? So, nag-hire ng security guard ang mga kumpanya kasi parang tayo yung police sa kumpanya private police sa kumpanya. So, tayo yung mga peace and order na nakuha. So, kung wala ang gwardiya, medyo magulo yung lugar, no? But guys, kung titingnan nyo, ang makikita nyo yung vital sign ng mga gwardiya. Anong vital sign? Vital tinatawag na use ng gwardiya. Na kung wala talaga ang gwardiya, walang security guard, walang crowd control, walang mga peace and order sa area ng kumpanya. But guys, ang pinaka pamalit naman dyan ay gumagastos ng libo-libo ang kumpanya. Ipag nag-expend sila ng tao para magbayad lang, maging security guard. Ngayon guys, ang tanong natin, what if kung wala ang security guard sa kumpanya? Well, malapit na guys. No? Alam niyo guys, kayo mga security guard ngayon, kaya ako nagtuturo ng mga financial literacy kasi nga, yung iba, akala nila, unlimited ang trabaho ng gwardiya. Unlimited naman talaga. Kung hindi ka matatanggal, hindi ka ma-RTO, hindi ka magkakakaso. So, nandyan lang naman yan. Kaso lang, kuy daw kayo kasi malapit na rin mangyayari na wala ng trabaho halos ang gwardiya. Bakit? Alam nyo, yung mga foreigner na nagpunta sa Pilipinas, nagulat sila, bakit daw anywhere may gwardiya? May security guard. Sabi niya, bakit ang daming security guard sa Pilipinas? Yun ang una nilang napapansin sa Pilipinas. Maraming security guard sa paligid. So bakit?
Bakit sila nagulat na maraming security guard? Kasi inisip nila, ang bansa kasi natin ay hindi talaga secure. No? Marami talagang threat sa paligid. So, kailangan ng security guard. Ang kapalit naman dyan ay yung gastusin ng mga kumpanya. Malaking gastos, di ba? Isipin mo, ilang gwardiya ang sinisweldohan nila, sa minimum pa lang yon. Eh, yung sa agency, may tubo pa ang agency dun eh. So, malaki talagang ginagastos. Ngayon guys, ginagawa na ng paraan yan. No? Kung mapapansin nyo, may mga convenience store ngayon. Dati naming kliyente yan eh. Basta numero siya na convenience store. May gwardiya sila sa pintuan nila dati. Pero ngayon, pansinin nyo, yung mga convenience store, nakikita nyo ba yung convenience store? Di ba yung mga 24 hours na convenience store? Ngayon, pansinin nyo, wala na silang gwardiya. Ang pumapalit din yung mga pulubi. Yung mga pulubi na nagbubukas ng pintuan, nanghihingi ng konting kuwan, yun ang pumapalit. Dati guys, may gwardiya yan sila. Na-hold up pa minsan, nadidisgrasya pa yung mga gwardiya. Ngayon wala na silang gwardiya. Kasi bakit? Napalitan na ng automated na mga machine. At yun yung mga ginagamit sa ibang bansa. Ano yung mga yon? Yun ang tinatawag na CCTV, tinatawag na fire alarm system, o kaya yung tinatawag na mga alarm system na connected dun sa mga pulis, barangay at saan pa, at mga control. May control yan eh, yung CCTV may control. Pinipindot na lang yan pag may nangyayaring kuhan. May mga sistema ng ginagawa ngayon na hindi na kailangan ng security guard. Tulad ng bangko, dati ang mga bangko 24 hours yan. 24 hours ang bangko. Hindi nawawalan pati sa gabi may gwardiya. But ngayon, ang bangko ngayon ay yung operation time na lang. Bakit? Yung vault ng bangko, pagpasukin na magnanakaw yan, may mga alarm na nangyayari dyan. May mga CCTV na. Kahit mapinitreat nila yung bangko ngayon, mapinitreat mo yung bangko, kung mapasok mo, nakarecord ka, at maraming alarm system dyan natutunog. Ngayon, kahit magpatagumpay kayong kunin yung pera nyo, ay madidetermine pa rin kayo. Makukuhan pa rin kayo, matatrack pa rin kayo. Dahil sa mga sistemang ginawa ngayon. Ang mga tawag dyan, automated na mga sistema. No? So, malapit na siyang matanggal sa sistema ng kumpanya ang gwardiya. No, malapit na siya kasi bakit? Ito bibili ako ng tinatawag na alarm system. Ang alarm system na yan ay maganda ang sistema niya. Nakakunik dito, ganun. So, ipalagay natin, nagbayad sila ng 2 million. 3 million na. Mga maintenance, mga ano pa, mayroon silang 3 million. Yung 3 million ay isang labasan lang, isang gastusan lang yan. Siguro sa gwardiya, kung mag-hire sila ng gwardiya, ay kahit 10 taon sila mag-operate, magbabayad sila sa gwardiya. So saan sila makatipid? Sa security guard o sa system? Alarm system? No? So guys, yan ang sinasabi ko sa inyo. Na kayong mga gwardiya ngayon, ay huwag kayong pakampante na palagi niyong inuubos ang inyong mga kapirahan, hindi kayo marunong mag-ipon, hindi kayo marunong mag-investment, dahil ang inisip niyo may trabaho kayo, malapit na mawala ang trabaho ng gwardiya. Tinatrabaho na ngayon yan. Kaya sa ibang bansa, wala ka makikita ang gaanong gwardiya. Siguro mga receptionist, gano'n, mga reception area lang. So kung ma-afford na ng mga kumpanya malalaki ang mga sistema, kasi yung iba hindi pa nakaka-afford eh. Parang nakakatipid pa rin sila sa tinatawag na traditional security guard personnel. But kung ma-afford na ng mga ibang kumpanya, pwede din nilang alisin yung security guard. Ang best example ko nga dyan, yung mga convenience store ngayon. Hindi na sila nagsisecurity guard ngayon. System na lang. Pag may nagnanakaw, tago na agad ang mga personnel, tatago na sila, pipindot na lang sila, tago na sila. Okay, hands up na lang silang ganun. Automatic, yung hinayar nila ay CCTV operator na lang. Pag nakita ng CCTV operator, yung pintuan, automatic maglalak, pak, pindot agad, ang mga pulis, kuwan agad, yung respondi agad. Kaya,
kung magre-respond din naman ng police, may mga tinatawag na expenses naman yun. May charges yon sa kumpanya. Kasi siyempre nag-expense yung mga police, gasolina, personnel. So, ganun ang sistema dyan. So, kung magkaroon na ng tinatawag na ma-perfect na ng mga nag-iimbento ng mga security system ba, mga alarm system, mga security system, pag na-perfect na yan, maaaring matatanggal na ang trabaho ng gwardiya. Guys, example lang ako yung dati naisip ko, kwento lang yan, yung mawala yung trabaho. May trabaho kasi dati guys na usong-uso sa panahon namin. Na akala ko talaga hindi matatanggal. Dalawang trabaho to. Na akala ko hindi matatanggal kasi inisip ko establish halos gumagamit Unang example ko sa inyo guys ay yung telegrama. Mag-search na lang kayo, ayaw kong paliwanag yung telegrama. Akala ko talaga hindi matatanggal yan. Yung pala, nawala talaga siya. Kasi nga, dahil ang bilis ng takbo ng mga electronic natin, mga sistema natin. Nawala yung telegrama. Pangalawang sample ko sa inyo guys ay yung beeper na communication. Nawala yun. Yung ganung yung mga nagtrabaho doon, kala ko talaga, kasi doon din ako nagtrabaho dati, ganung mga beeper. Di ko alam na mawala pala yun. At pangatlo nung sample na nawalan trabaho ay nawalan talaga ng trabaho ang mga radio operator. Alam niyo mga radio operator dati guys, kasi nga ang hirap na trabaho yan. Radio operator, ang hirap na trabaho yan, yung sa barko at sa mga control. Kasi ang usapan sa radio operator dati ay Morse coding. Alam niyo yung Morse coding? Yung ginagamit namin yan, yung kurso namin. Ako, nautical kasi ako. Ginamit namin yan, may kurso kami yan. Bawal, pag nag-exam kami dati, bawal ang maingay. Kasi nga, i-explain ko, Riddles TV. Di ba? Riddles TV, i-spelling yun ng yung instructor namin. Babasahin mo, walang ganun, walang lingon-lingon ganun, kailangan makinig ka. Ganun kahirap yung radio operator dati. But nag-advance na yung technology natin. Anong nangyari? Natanggal siya. Kaya kung babalik yung trabaho ng radio operator, wala, kuha na lahat. Pero magandang communication yun. Dididat yung Morse coding. Kaso lang, sunog na yun masusunog na ng mga mga bagong ngayon, relasyon. Kasi bakit? Nakalagay na sa Morse coding nakalagay. Dati kasi ang nakakaintindi dyan, yung mga military lang, mga radio operator. Ngayon, nakalagay na sa Google Kaya, pag magdididat ka, pwede na basahin yun ng kahit sino. Kahit nga yung yung Alpha Sierra, Alpha Bravo Charlie, ganon, Echo, ganon, kayang-kaya ng basahin ng kasi o 592969, ganon, 1320, ganon, kaya nang basahin ng yan. Hindi na, instead na yan sa mga radio lang yan, radio code lang yan yung mga ganon. Wala na, kaya ng kaya sa advance ng technology natin ay natanggal yung mga ganong trabaho. Ngayon, nakikita ko, nagugunita ko, malapit na rin matanggal ng security guard na trabaho. Kasi bakit? Guys, hindi ko dinadasal na mawala, Pero isa rin sa mga gusto ko rin yan kasi nga maraming abusado ng mga agency. Sana, yan. Pero hindi ko lang malaman kung saan na rin kasi totoo lang, siyempre isa rin ako na nabuhay sa security guard. Kung mawala yung security guard, mahirap din tayo mga Pilipino ngayon kung saan na tayo pupunta kumuha ng trabaho. Especially yung mga sa college graduate na medyo na-reject sa mga isa ako. Huwag kayong magalit Baka maraming college graduate na rejected talaga, hindi nagagamit yung kurso. Kasi una-una dito sa Pilipinas, kung wala kang backer, nga ka. Teacher ka man, seaman ka man, police ka man, engineer ka man, lalo na kung wala kang lisensya, nga ka talaga pagdating sa trabaho. So kung wala kang backer ngayon, nga ka. So saan bumabagsak yung mga yan? Security guard.
Naikwento ko na yan sa dati kong mga video na may tao akong engineer. Hindi ko alam na engineer pala siya. Nagtauhan ko siya. Tapos, nung kaibigan ko sa Facebook ngayon, pumasa siya, engineer siya. Ngayon, engineer na siya talaga. Tatrabaho na siya sa engineer. So, maraming mga college graduate na bumabagsak sa paggagwardya, no? So, pag nawala ang security guard na trabaho, hindi ko alam kung ano na mga opsyon ng mga college graduate. Kasi nga, malaki ang industry ng security guard na trabaho. But marami din talagang unfair na mga agency sinasamantala yung mga trabaho ng security guard. Kaya kung ma-abolish yan, ma-overcome ng mga advanced technology natin ngayon, malapit na siyang mawala. Sinampol ko nga, marami na mga nagbabawas na mga kumpanya ngayon ng security guard. Dati, sa selling area, may security guard na rubing dyan. Ngayon, wala na. Makina na nagmumonitor 24 hours. Marirecord ka. At nagdidetect yun. Ngayon, ang ginagawa na lang ay CCTV operator or security alarm system operator na. Once na may nag-declare na hold up sa isang kuhan, automatic nagsisira yung pintuan, pindot agad, tutunog yung mga pulis, barangay, responde agad. No? So, hindi na kailangan ng security personnel. Hindi na kailangan ng may baril sa harap ng establishment para manakot ng tao na may gwardiya. Kasi sa ibang bansa, ganun ang ginagamit. Kaya yung taga-ibang bansa, pag pumunta sa Pilipinas, nagugulat sila, bakit ang daming gwardiya? Kasi hindi pa tayo advance eh. Sila advance na kasi sila. So hindi na nila kailangan ng security personnel kasi magastos. Pagsisildo ka ng tao. No? So kayo mga security guard ngayon, kaya ko ginawa itong video na to, ay gusto ko lang ipaalala sa inyo na huwag kayong magsayang ng inyong mga kita. Huwag kayong magsayang, marunong kayong mag-ipon at pumasok sa ibang mga investment or negosyo na someday kung mawalan kayo ng trabaho ay makapag-survive tayo. Hindi yung pagkasweldo nyo, ubos-ubos agad, tapos ubos na nga, may utang pa kayo na hindi nyo niisip na nagbabanta na yung technology, advanced technology para may take over yung trabaho ng security guard. So kung may maiwan mang security guard, ayun ay mga iilang percent na lang sa ilang portion na lang sa kumpanya na tigil kailangan talaga ng tao doon. But still, ang large number ng security guard ay pwede nang i-abolish yan dahil nagagawa na ng advanced technology natin ngayon. So kaya ito ang purpose bakit ko ginawa tong video na to, na although walang manonood na naman ito ay magpapasalamat ako kung may mga 5 or 6 or 4 na tao na security guard na nanood ngayon na kuy daw kayo na huwag kayong pakampante na nandyan pa yung trabaho nyo, huwag. Kasi maaring mawala yan someday. Kasi dahil sa advanced technology natin. So, ang tanong natin sa video na to, what if kung wala ang security guard? Well, sa ngayong panahon na to, medyo mahirap pag wala pang security guard. But, pag na-discover na yung tinatawag na advanced technology regarding sa security system, maaaring hindi na kailangan ng security guard. Ang maggagawa na lang ay ang mga technology na lang, advanced technology natin. So guys, I hope na ito ay magiging tinatawag na warning sa mga security guard ngayon na active. Na malibang sa pag-duty mo, hanggang sa pagtanda, palagi kong sinasabi, walang masama na mag-duty ka sa pagtanda, but mas maganda yung mas bata-bata ka ng konti, nakabitaw ka na ng security guard, nagpunta ka na sa ibang firm, kasi sisikip na yung mundo mo eh. Ngayon, mawawala pa yung trabaho ng security guard, sino ngayon ang kukunin ng mga kumpanya? Sino kukunin niya? Yung mga kabataan at mga matitikas pa. So kayo ngayong security guard ka ngayon, ay paghandaan mo yun. Huwag kang kampante. Paghandaan mo yun na, oo nga, baka mawala na yung trabaho ng security guard.
Baka bukas wala na akong trabaho. Tapos wala pa akong ipon. Wala pa akong bahay. Wala pa akong investment. Oh, diba? Guys, palagi ko sinasabi, nabuhay ako sa pagsi-security guard. Most of my tinatawag na working career ko ay security guard. Pero kahit pa paano, early of my 40s ay nakapagbitiw ako at ayan na, rocker na tayo, gano'n. So I hope na itong video nito ay magbibigay sa inyo ng inspiration na maging warning sa inyo na malapit nang mawala ang trabahong security guard. Okay guys, so yun, maliwanag, malike nyo, kung malabo, dislike, at yung hindi pa subscriber, baka pwede mo na pindutin yung subscribe button dyan, damay mo na yung notification bell natin. Kita-kita tayo next video guys, bye-bye!